Glory to God, who alone is worthy of all praise. In the book of Joshua 24:15, we read, "But for me and my house, we will serve the Lord." Kaya dito po sa ating dadating na family camp, this April 2 to 5, sa God Dwelling Place, may umagat na The Household of Faith, ay maranasan po natin dito ang mighty rushing wind. At yun po, hindi lang ba't ako nagsasalita sa inyo ngayon, bagamat marami na po tayong naling na announcement, invitation, pero mahalaga pong ako mismo magsabi sa inyo, you must not miss this. Dahil meron pong dakilang bagay na nangyari rito ngayon na first time na naganap sa marami niyong mga kapatid at kayo rin mismo na tumungay ngayon sa live streaming nationwide and worldwide ay nakaranas niyan. The Holy Spirit is here to satisfy you. The Holy Spirit is here to send you to where Jesus is. Be full of Jesus. Be full of Jesus. Be full of Jesus. The Lord consume you with His life. The Lord consume you with His life. The Lord consume you with His life. Tinatawag na tayo ng Panginoon. Tinatawag na tayo ng Panginoon. Everybody, let your heart cry out, Lord, more, more. Sa gabing ito, naranasan po natin ang kaluwalhatian ng Lord na yung karanasan napakataas na ating tinanggap. Talagang it's beyond imagination, beyond explanation. It points us that the promises of God that He will empower the end-time church. Nakakapanindig balahibo po yung karanasan na tinanggap po natin sa Lord. At yung ginawa po ng Lord na yun kanina ay mas lalo pong naglagay sa puso po natin na mas mataas na pananabik, uhaw, gutom para mas lalo pong mag-consecrate sa presensya po ng Diyos. Yung presence po ng Lord ay pumapasok sa buong katauhan po natin. Yung pag-ibig ng Diyos ay damang-dama po natin. Grabing love ng Lord na kung saan nahatak po sa atin para mas lalo tayong manabik sa Kanya. Pinipiga po ng Diyos yung ating pong puso at ginigimbal niya po yung ating buong katauhan. Andiyan po na lumuluha po tayo tuloy-tuloy. At ramdam po natin na pinag-aapoy po ng Diyos yung ating puso. Dahil ito po talaga yung lagi kong inaasam ng puso ko na yung bang intimacy, magmahal po talaga sa Panginoon, magkaroon ng mataas na pakikipagniig sa Kanya. And then muli niyang ni-renew, ni-revive, and ni-restore po yung spirit ko. More till we are seen no more. The church world will be shaken with apostolic revival. The Philippines will be shaken. It will be shaken by Jesus is our Shield Worldwide Ministries. My God, we are privileged to experience what we are experiencing now. Ang balat ng Jesus is our Shield Worldwide Ministry. Ang hinahanap ng mga propeta noon ay nangyayari sa atin ngayon. Ang hinahangat ng mga apostol noon ay nakakalap sa atin ngayon. Napakapalad na ministeryong ito. My God! Nahawang Diyos sa Jesus is our shield. Ang mga pagkahiran. Higit pa sa ating inaasahan ang pinagyari niya. Unexplainable at unspeakable, talaga pong kamangha-mangha ang nangyari at naganap. Na habang tayo po ay nasa presensya ng Lord, ramdam na ramdam natin ang Lord nasa harapan lang po natin, na para pong nasa langit na tayo. Yung presensya po ng Lord talagang buhay na buhay na buhay na buhay na parang, Lord, rapture us alive. Parang feeling ko lilipad na tayo na parang, Lord, talaga ito na ba yun? Napakatindi po. Talagang sa sobrang tindi po nito, lahat po ng pag-aalala sa crisis, talagang inaalis po ng Lord lahat. Yung sinabi po ni Tatay kanina, napakapalad ng Jesus our Shield dahil yung ganitong katinding pagdalaw ng Lord na hindi nararanasan ng lahat ay sa bagat awad ng Lord, naranasan po natin.
Kaya sa darating po na family camp, nararamdaman ko in the spirit na talagang grabe po gagawin ng Lord. Answered prayer na tayo mga kasama po natin ng ating buong pamilya sa family camp. At doon sa hindi nakatunghay ngayon, hindi pa po huli para maranasan nyo ang mighty rushing wind sa magaganap nating camp meeting. Kaya be there. Be there. At kung kayo naman ay nasa ibang bansa, so magsumpo kayo. Huwag niyo po siyang i-miss. Huwag niyo po siyang i-priority dahil ito po ay panawagan ng Diyos para handa tayo sa the last, greatest, glorious Holy Spirit invasion sa manifestation ng buhay ng Lord at kanyang mga gawa sa pamamagitan natin na maglilitas ng Pilipinas at ng bilyong tao sa ibabaw ng lupa at ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tama niyo po siya sa panalangin. I-consecrate niyo po ang inyong sarili, banalin niyo po siya, linisin, upang nang sa ganon, pag dumating po ang mighty rushing wind sa ating pagtitipon, kasama ng libo pong mga pamilya, ay makatanggap po kayo ng isang bagong karanasan na tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang pwede pong gumawa at pagbigay. See you there. At ang lahat ng pupunta ron at magsusum dahil nasa malayong lugar at bansa ay sama-sama magsabi ng malakas na Amen and Amen.